Showbiz fanatics, the controversial Andrea Brillantes abay muli na namang nagniningning at meron ngang ina ni Kyle pinagtanggol si Andrea mula sa mga bashers. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. For today's video, ito na nga sa kauna-unang pagkakataon ay nakapasok nga sa listahan ng 100 most beautiful faces ang kapamilya young actress na si Miss Andrea Brillantes. Base sa 2023 ranking ng critic website na TC Candler, si Andrea ay pang-16, 16th place at tanging Pinay na nakapabilang sa top 20. Naungusan niya di umanong ilan pang Pinay celebrity na naging suki ng nasabing listahan. Narito ang kanilang pagkakasunod-sunod. Actress vlogger Ivana Alawi got on the 21st place or 21 place. Actress Liza Soberano 28. Actress Janine Gutierrez 45th. Actress Bel Mariano 71 place. Magugunitang si Liza lang ang may longest streak na nasabing listahan kung saan ito na ang pang-siyam na taon niya. Last year ay nasa pang 23 siya, top 18 noong top 2021 at naging number 1 noong 2017. Para naman kay Ivana, ito ang ika-4 na pagkakataon na nakasali siya kung saan last year ay napunta siya sa top 6 pang-4 ng 2021 at pang-11 naman noong 2020. Samantalang muli sa pagiging second place, itinanghal na most beautiful faces of the year si Nancy McDonnell ng K-pop girl crowned na Momoland. Sinundan siya ng Russian model na si Dasha Taran, twice member na si Sana para sa second, third place. 4 na male Filipino personality naman ang nakasama sa listahan ng 100 most handsome faces of 2023. Kabilang yan ang ilan sa mga miyembro ng Pinoy pop sensation na SB19. Walang iba kundi sina Ken at Josh na nasa ika-34th, 71st place respectively. Pati na rin ang dalawang miyembro ng P-pop boy group na Horizon na sina Kyler at Rayster na napunta sa 27 to 58 spot. Ayun. So, talagang isa si Miss Andrea Brillantes ay tinuturing na pride of the Philippines dahil po sa pagkakaroon ng magandang muka, Isa siya sa mga masasabi natin na napabilang. First time po mangyari sa kanya to. At nangyari pa ito sa gitna ng kontrobersya. Kung mapapansin po ninyo sa dami ng mga bashers na talaga namang tumutiligsa dito kay Miss Andrea Brillantes, ganon din naman po ang pagningning ng kanya pong kasikatan. Sunod-sunod po yung kanya mga awards. At the same time, sunod-sunod din ang mga success ng kanya mga ginagawa na or mga ganap niya sa showbiz. Yung kanyang senior high, talagang sobrang taas po ng rating noon. At kinilala rin sila bilang si Miss Andreas, isa sa pinakamagaling na actress doon po sa teleserye ng ABS-CBN. So kasabay nga nito, of course, hindi rin mawawala na naging successful din si Miss Andrea sa mga pinopromote niyang mga produkto at isa na rito yung Brilliant, talagang favorite siya ni Miss Glenda bilang isa sa mga CEO and owner ng Brilliant Skincare. At siya po talaga from the start, siya na talaga yung kinuha ni Miss Glenda bilang endorser nito. Nakakatulong din na itong si Miss Andrea Brillantes ay itinuring na most followed daw di umano sa TikTok, pero ikinumpara ng ilan sa mga fans na mas marami pa rin daw followers itong si Niana Guerrero na meron pong 41 million plus na followers sa TikTok at si Miss Andrea naman ay merong 21 million na followers if I'm not mistaken, Siyempre po, kasabay ng kanyang tagumpay, kasabay ng kanyang kasikatan, meron pong mga hindi natin maiiwasan na pangyayari sa buhay ni Andrea. Dahil sa ngayon, dahil nagkaroon ng switching sa kanila pong tambalan, dati si Seth po talaga yung kanyang ka-team up, at ngayon ito ng si Kyle, na talagang super and very protective din naman kay Andrea. So, kasabay nga nito ay protective din yung kanyang ina dito kay Kyle as well as sa kanyang kalab team. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng issue itong si Miss Andrea Brillantes at si Miss Francine Diaz kung saan may mga balita na sinugod daw di umano ni Andrea itong si Francine doon po sa dressing room na bagay na itinanggi naman ni Miss Andrea Brillantes.
after so many years, 2 years from the date na kung saan sinugod daw di umano yung balitang kumalat, ngayon lang po nagsalita itong si Francine patungkol sa issue na hindi daw totoo na sinugod siya ni Andrea Brillantes. So ang tanong ng marami, bakit ngayon lang daw nagsasalita itong si Francine matapos pong i-bash at kung ano-ano yung mga trash words na natanggap po ni Miss Andrea doon po sa balita na yon, ano? At syempre, sa kanila pong performance ni Kyle, hindi po may iwasan na may mga nagko-comment sa Twitter. Yan. So, nagkaroon po kasi sila ng performance dun sa senior high po nila. And then, may mga parang mga nagko-comment ng hindi maganda dito kay Andrea at kay Kyle. Parang sinasabi nila na si Andrea and Kyle daw di umano ay naggagamitan lang, 'di ba? Kasi totoo naman, di naman talaga sila totoong magkarelasyon. Kumbaga friendship talaga sila, best friend. So sabi po ng isang nag-comment diyan na forever, syempre love team ko no na wala namang spark. Forever spark, parang same people lang talaga yung nagsasalita. And kasabay na mga, sa Instagram to kasabay po ng mga comments na yan, syempre may mga iba rin po mga talagang nakakabasa, may mga nagtatanggol kay Andrea at kay Kyle, meron din namang hindi, no, talagang bashers talaga na maituturing. Syempre, hindi rin po may iwasan na mabasa ito ng pamilya at parents nitong si Miss Kyle, Mr. Kyle. Kaya hindi niya rin may iwasan na sumagot. Ito po yung first time na sumagot yung nanay ni Kyle dun sa bashers. Kasi parang sunod-sunod na siya yung nagko-komento. Sabi po ng nanay niya, Mary GP22, Sanchez Jess 25, I wish you peace. I am amazed how you are so invested in others people's lives. You forgot to be a good person. Be a good example in people and in your, yun. So parang sinasabi niya na hindi naman sarcastically nag-comment tong nanay ni Kyle na parang bakit daw yung buhay ng iba yung binabantayan nitong si Sanchez Jess 25. So talagang pagkatapos magkomento ng nanay ni Kyle, sunod-sunod na yung mga heart react, sunod-sunod na rin po yung pambabatikos dito po sa dito po sa account na ito. And we do not know kung talagang siya yan, baka isa yan sa mga spammer or isa rin yan sa mga, syempre may kita naman natin totally basher siya, pero maganda lang dito is meron nang nagtatanggol dito kay Miss Andrea, 'di ba? Kasi matapos si pagtanggol din nung nanay ni Andrea, si Andrea, yung nanay naman niya ang binash ng todo, no? So medyo medyo tricky, no, sa part po ni Kyle at ng kanyang mother. At para rin mapanood natin yung buong statement ni Miss Francine regarding sa sugod serye issue, panoorin natin ito. Pumunta si Seth doon para humingi ng tawad. He invited Blythe, pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipiestahan sa social media. Alam niya, nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong tumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng ganun. Nanahimik ako